Mataas na kalidad ng edukasyon, di matatawarang disiplina at tapat na paglilingkod sa bayan. Ito ay ilan lamang sa mga bagay na napatunayan ng Philippine National Police Academy sa higit na 3 dekada. Dahil sa magandang reputasyon at excellent track record ng akademiya, libo-libong tao ang nagnanais na pumasok at magsanay dito. Napapanatili ng PNPA ang mataas nitong mga standards sa pamamagitan ng pagsala sa mga kadete. Daraan ang mga ito sa isang mabusising proseso. Ang kanilang gantimpala ang mapabilang sa mga public safety institutions ng bansa, ang Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Philippine National Police. Ngayong 2012, 220 magigiting na kadete ang tatanggap ng kanilang diploma bilang katibayan ng kanilang pagtatapos sa PNPA. Kanilang nalampasan ang mga pagsubok sa loob ng 4 na taon na pananatili dito. Ang mga pagsasanay na ito ang kanilang pangunahing sandata upang maging matatag at marangal sa mga tungkuling kanilang haharapin. Sa Sinagtala Class 2012, magmumula ang mga bagong tagapangalaga ng kaayusan at katahimikan sa ating lipunan. Maasahan sa oras ng pangangailangan, sandigan ng mamamayan at tapat sa tungkuling sinumpaan. Si Rocky Ignacio at nandito tayo sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite para sa 33rd Commencement Exercise ng Philippine National Police Academy. May interview po tayo kanina at bibigyan daan natin muna ang ating panayam kay Police Senior Superintendent Nestor Fahura, ang Director ng Philippine National Police Academy. Si Police Senior Superintendent Nestor Fahura, siya po ang Director ng Philippine National Police Academy. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Miss Ignacio, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood po ngayon. Bigyan niyo naman po kami ng ano po yung ginawa niyong paghahanda para sa araw na ito. Isa to sa pinakamalaking activity dito sa loob ng Academy. Kaya lahat ng paghahanda ginagawa natin kasi gaya ng alam ng lahat, yung ating panauhing pandangal ngayong umaga na to ay walang iba kundi ating mahal na Presidente, His Excellency Benigno Simeon Aquino III po. Kasi ngayon pong taon na ito, babae na naman yung nakakuha ng unang pwesto, yung valedictorian. Opo. So ano ba kasing klase ng ating mga ginagawang pag-aaral o kasanayan dito? Mukhang Dito kasi sa loob ng Academy, pantay-pantay po yung trato natin at pagtingin sa mga kadete natin, kung siya mapababae o siya mapalalaki. Basically po, they undergo the same training without any consideration kasi gender sensitive po yung Academy. And if we believe that the lady excels, so be it. And then if kung balang araw naman yung lalaki natin kadete mag-excel, basta pantay-pantay yung pagtingin natin sa kanila. So they undergo the same process and we hope that by undergoing the same, makita natin really ang gender equality dito sa loob ng Academy. Opo. Ito pong PNPA, alam po natin na ito ay tinayo para po gawing professional o palakasin pa yung professionalismo dito po, hindi lamang sa Philippine National Police, kundi sa Bureau of Fire Protection at saka sa Bureau of Jail and Management and Penology. So ano po ba yung mga ginagawa ninyong mga patakaran para matiyak po na ito ay mataas na kalidad na edukasyon na ibibigay sa kanila? Basically, yun ang focus at thrust ngayon ng PNPA, to enhance the quality of our graduates with the hope na maka-infuse tayo ng Corps of Officers sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection at saka sa Philippine National Police who could serve as middle managers sa mga changes, transformation and development na kailangan ng tatlong bureaus na ito. So bilang paghahanda sa kanila, yung Academy ngayon ay may tatlong focus. Yung unang focus na yung kanilang kaalaman o yung kanilang academic excellence. Dito hinuhubog natin yung mga kadete na matutunan nila yung necessary knowledges
necessary skills at mga bagay-bagay na kailangan natutunan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Ang isa pang aspeto doon ay kailangan physically fit sila and in good health. Tinatalakay din po yun sa loob ng academy. In fact, if you fail the physical fitness test of the academy, hindi po kayo pwedeng graduate sa ating cadetship program. Yung isa pang pinagtutuunan natin ng pansin dahil sa in relation naman sa kadalasan na reklamo ng ating mga kababayan na may mga public safety officers tayo, may mga pulis po tayong abusado daw, barumbado, hindi marunong makisama. So in-infuse natin ngayon sa curriculum ng ating mga kadete yung tinatawag nating Character Development Program. Ito po ay isang 7-layer na programa kung saan hopefully mabigyan natin ng tamang paghubog yung mga kadete natin upang makipagtunguhan sila sa ating mga kababayan na mas maayos. Bago po ba yan dito sa ating kasama sa PNPA sa edukasyon dito ngayon? Mga 3 taon na po natin in-implement. Nung una akong umupo bilang acting director ng PNPA, doon natin po sinimulan yung programa po na yun. Bali 7 layers po yun, if I may. Ang unang layer po ng unang module niya ay Me and My God. Ito ay nagtatalakay ng relasyon ng ating mga kadete sa ating Panginoon. We encourage our cadets na kung pwede, may Panginoon lahat. We believe in God. All of us will believe in God. At the same time, we teach naman ng respeto sa reliyon ng bawat isa sa atin. And with the hope na paglabas nila, kasi multi-religion po yung Pilipinas, maunawaan nila ang mga dapat nila gawin as public safety officer in relation sa mga religious sectors po. Yung pangalawa doon ay Me and Myself. Dito po, tinuturuan natin yung ating mga kadete tungkol sa paano nila ma-manage yung emotion nila. Siyempre, yung mga kadete natin, maging opisyal natin, mga tao din ho yan, nagagalit, nai-in love, tumatawa, sumasama yung loob. So they must learn to manage the same. So yun ang second. Ang third, binigyan natin ng halaga yung pamilya. Kasi we believe that the family is the basic social institution ng bansa natin. So kung matibay yung pamilya ng isang pulis natin, sigurado po tayo na may support system para sa kanya sa pagtupad ng kanyang tungkulin. So ang nangyari po dyan, tinuturuan natin sila ng family management, responsible parenthood, handling ng mga juvenile delinquency, handling extramarital affairs, at saka mga bagay-bagay lang, handling marital finances, mga ganun ho yun. Then susundan ho yun ng Me and My Workplace. Ito naman yung relasyon nila sa subordinates, relasyon nila sa peers nila, at saka sa superiors. Included po dyan yung relasyon nila kung to handle ng kuminsan di maiwasan kasi may nakikialam yung mga mayors natin. How do we handle these things? Yung iwasan ng politika. Paano mabalanse yung politika at ang paglilingkod na tunay. So binabalanse po yung dalawa na yun dito sa Philippine National Police Academy. Tinuturuan po natin sila. Pagkatapos nun, Me and My Community. Ito naman nagtatalakay kung paano natin ma-organize at kung paano natin ma-mobilize yung community natin towards sa public safety sector. Kasi hindi natin po maiiwasan na yung ating komunidad ay kabalikat o partner po natin, lalo-lalo na sa pagsugpo ng krimen. So tinuturo din po natin sa mga kadete natin. Pagkatapos po noon, tinuruan natin sila ng Me in My Environment. Ito sa module na to, tinuturuan po sila magkaroon ng sustainable development. Paano natin matulungan na ma-protect yung ating environment despite ng development. Para, alam mo naman, without the earth, without the Mother Earth, where we will be, di ba? Pagkatapos po noon, ang last is yung patriotism leading towards national solidarity and development. Dito, pinapa-analyze natin sa mga kadete natin yung period ng history ng ating bansa at anong mga bagay-bagay nakita nila na naghugpong o nagkaisa yung ating bansa at ano naman yung nag-divide. At bilang public safety officers, ano ang mga programa na pwede gawin para ma-propagate natin yung mga unifying factors and at the same time, malimit natin yung mga divisive factors. Opo. Pero kailangan, sir, alam niyo naman po, mahigpit yung kautusan ni Pangulong Aquino dito sa Philippine National Police. Alam naman po natin na matuwid na landas ang isinusulong ng Administrasyong Aquino. Kabilang po sa mga isa sa mga binibigyan ng direktibang yan, ang Philippine National Police. So ano po yung inyong mga ginawang hakbang upang ito ay maisakatuparan? Sa gitna na rin po ito ng maraming aligasyon ngayon sa PNP na andyan ang sa illegal na droga at yung dito naman sa PNP yung hazing na hindi pa rin nawawala. Ang ano natin dyan is ganito,
maging middle echelon managers, yung mga graduates natin pagagaling dito. They will be infused into PNP, BGMP, and DFP. Sa pag-infuse sa kanila doon, kumbaga sa dahil middle leaders sila, ma-influence nila ngayon yung kultura na prevailing doon sa loob ng mga organisasyon na to. So by influencing the culture, and of course, dahil superior sila, they can impose some policies. We hope na dahil ready sila, they were briefed sa academy pa lang kung anong tama, yung anong matuwid na landas, they will be able to translate it. Kumbaga sila yung core group na mag-start mag-translate ng tama at matuwid na daan doon sa ating mga kapulisan, mga bombero at jail officers po. Okay, maraming salamat po. Senior Superintendent Nestor Pahura, ang Director po ng Philippine National Police Academy. Maraming salamat din po sa inyo. Maswerte din po nating nakapanayam ang magulang o yung valedictorian ngayong taon na ni Cadet Marjorie Alcaraz Samson, at narito po ang ating panayam sa mga magulang niya. Mrs. Flor Samson, magandang umaga po sa inyong dalawa. Magandang umaga rin po sa inyo. Kumusta na po kayo? Ang pakiramdam ko po para kami nasa cloud 9. Kayo po. Ganon din po. Hindi ko mapigilan pong mapaiyak. Siyempre po, after 4 years, ito na po, natupad na po pangarap. Nakikita ko po sa mga mata nyo at saka sa mga sa inyong mga reaction kung talagang parang mukhang iginapang nyo sa hirap yung anak nyo para lang po tapos. Kasi alam ko po ang anak nyo ay nanggaling sa UPLB. May mga isinakripisyo siyang gusto. Like, Awa po kami dahil siya po ay yung bunso namin. Tapos di po namin naibigay yung katulad ng ibinigay namin sa kanyang 3 kuya. ilan po ba sila magkakapatid? 4 po. Bali po siya ang bunso, siya po lang ang babae. 3 lalaki po. medyo na natutuwa pa rin. Yan po yung mga luha ng kagalakan kasi hindi nga daw po niya ma-imagine na after 4 years tuluyan na po nagtapos ang kanyang anak. At saka mukhang marami ring isinakripisyo katulad na una natin sinabi yung kanyang anak tapos nakuha pa valedictorian. Tatay, ikaw, kasi alam ko dati kang seaman. So paano mo ba iginapang para maging isang alam mo, maipagtunay na maipagmamalaki ito